Thank you, Pastor. Hallelujah! Parang mahina ang hallelujah, parang hindi pa naka-charge. Amen! Purihin ang Panginoon. Kagalakan ko na ako'y maging tagapagsalita ngayong umaga at napakadakila ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! At yung nabanggit na church history ng San Pedro Bethel Temple, meron din akong pahapyaw na babanggitin sapagkat talagang dito lumakas sa pananampalataya. Unang-una, ako'y nagpapasalamat na maanyahan dito. Ako'y nag-anilangan agad sapagkat ang District 1 meeting ay kami ang host. May 12, nag-chat si Reverend Danny, ang anniversary of dito, 17. Nag-isip agad ako, magkasunod, Nung ako'y nag-isip ulit, biglang nag-chat uli si Reverend Danny, May 10. Naku, lalo. Sabi ko, May 10, ang district meeting ng District 1 sa Martes. Sabi ko, sige, diretso na. Purihin ng Panginoon. Kaya ako narito, nakatayo sa harapan nyo na pinararangalan ang dakilang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Salamat sa isang kagalakan na ako'y maanyahan dito sa iglesia at salamat din dito sa lupang tinubuan ko. Purihin ng Panginoon. Salamat sa paanyaya ni Reverend Dr. Danny Dinglasan, kanyang pamilya, si Pastor Bong, Pastor James, Pastor Nestor, ang kanilang pamilya, gayon din ang mga matapat na diakono, workers, members ng iglesyang ito at gayon sa mga outreaches. Purihin ang Panginoon. Talagang kahanga-hanga ang Panginoon sa ating buhay at gayon din kami ay bumabati ng magandang umaga at gayon din sa 67 taon katapatan ng Panginoon dito sa San Pedro Bethel Temple na bumabati ang aming pamilya, pamilya ng Ate Omi, pamilya namin. Hindi nakasama namin yung nasiraan ng sakyan, nag-overheat, kaya iniiwan namin doon sa Malbar. Nag-overheat, kaya butit may naka-back up yung aming anak, si John Mark. Butit mabilis yung patakbo, inabot kami dyan sa Malbar. Kaya purihin ng Panginoon na kami narito, pinararangalan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat sa amin. Hindi na hadlangan ang gawain ng Panginoon sapagkat siya ihandang laging gumawa ng kahangangang bagay sa buhay natin. Purihin ng Panginoon. Pahapyaw ko lang babanggitin yung mga nasabi ni Reverend Danny Inglasan na yung mga naunang gawain bago na tayo ang malaking iglesyang ito. Maraming hamon. Naalala ko yung dyan, talagang ako'y kalong pa ako ng nanay ko dyan sa ibaba, sa mga pinsan namin, sa silang dyan. Nagpatuloy ang gawain at sa ganong gawain, lalong lumago ang gawain at yun nga binanggit ni Reverend Danny na yung gawain dito, nalipat dito sa Rimasan. Doon sa mga, kung natandaan ng mga kwaipablihan. Rimasan, dyan. Talagang nasa paanan ng bundok. Ayan. Sa sunod na gawain, hindi man nagtagal at mayroong ngang nag-anya na bilhin yung lugar na ito. Hindi agad ganito. Yan lugar na babang yan, tubigan yan, palayan yan. Lahat hanggang dyan sa gilid. Kapiraso lang daanan ng sakyan at pagka dumaan nga ang sakyan, talagang mahuhulog. Basta makaraan lang ang sakyan dyan, sa gawin dyan. Kaya nandoon, ang mga bagay na ginawa ng Panginoon, talagang kahangang ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, na ginamit nga ang tatay na yun nabanggit ni Reverend Danny, yung katulong niya, sina Pastor Clarita at gayon din ang mga missionary sa Manila Bethel Temple. At gayon din, sa ganung bagay, sunod-sunod na gawain, talagang kahanga-hanga ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Mga ilang buwan, lumipas, meron ngang nag-offer na ito'y bilhin. Itong lugar nito at ang tatay na nalangin. At sa ganung bagay, ang katugunan, nagpunta agad siya sa Manila Bethel Temple at kanyang sinabi na ibinebenta yung lugar na ito.
talagang ang Panginoon kapag tapat ang kanyang anak, talagang tumutugon sa kangangang bagay sa buhay na talagang tapat na naglingkod sa ating Panginoon. Ganun pa man, nag-umpisa ang gawain dito sa church na subaybayan ko yung paggawa dito. Ang ginagamit na sasakyan dito ay yung Volkswagen. Volkswagen na ginagamit sa pagmimisyon ng Manila Bethel Temple. Volkswagen na kumukuha ng material sa maliit lamang na pyesa para madala dito. Ang naalaala ko, yung bagay na pag-akit dyan, nahulog. Nahulog yung isang gulong dyan. Naku, talagang kita ko ang mga fellowship kung paano may akyat. Yung bagay na sakayang yun hanggang madala dito. Kaya yun doon, nakita ko. Ang mga bagay na talagang ang Panginoon gumagawa ng kahangang bagay sa buhay ng kanyang anak na itayo, basta may bubong, yero, may hard block, nandun. Talaga nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon sa dakong ito. Dito agad hamon ang mga magulang sa panampalataya kapag nagpe-pray, nag-uumpisa. Kapag nag-uumpisa ng gawain, yero ito, yero. Kapag nag-uumpisa ng gawain, pagkagabi, diyan nagsisimula ng batuhin. Pagka binato itong bubong, ang mga nanalangin, lalo lumakas ang panalangin. Amen! Lalong lumalakas ang panalangin. Na-obserbahan ko yan. Ako'y nakaupo din dyan eh. Kaya nakita ko ang kahangangang bagay na ginagawa ng Panginoon sa aming buhay. Hindi ko lang alam yung bumabato kung buhay pa. Yun hindi ko alam. Pero talaga nagpatuloy ang gawain. Yun ang isang hamon, nagpapatuloy ang gawain dito sa iglesyang ito. Kaya nagpapasalamat may iglesyang gaya nito. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Noon pa man, ang mga hamong ito ay nagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Kapag naman Miyerkules, natatandaan ko, pagka Miyerkules, prayer meeting yan. Hindi ko alam kung sino umabot pa sa prayer meeting ito. Pagka sa prayer meeting, ang maglilid, pagkatapos na mag-message sa prayer meeting, at nakakanta niyan, alam ko may magagawa ang Diyos. Unti-unti nang pumupunta dito sa unahan. At nag-unahan dito, na lumuhod dito sa altar. Nag-upsang lumuhod sa altar. At kapag naman nahuli, nakatayo dyan. Yung nakatayo dyan, yun din ang unang pupunta sa upuan. Nawa magpatuloy sa gawain. Dito rin naranasan, hallelujah, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Dito ko rin naranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Talaga nagsalita ng wika at ang Panginoon gumawa ng kahangangang bagay sa buhay ko. Nung matanggap ko ang kapangyarihan at napuspos ako ng banal na Espiritu Santo, ayaw ko kung ang marami buhay pa. June 9, 1973. Talaga napuspos. Dito, lumuhod ako dito sa parting ito. Alam niyo ang kasabay ko napuspos ang banal na Espiritu Santo? Si Partner for Life. Si Beth. At ang kasunod pa, si Pastor Nestor. Sabay-sabay kami. Talaga nandun, pagkatapos ng manalangin, na merong simbol ng Banal na Espiritu Santo na talagang sino naglagay ito? Walang nakita, ako lang nakita. Nandun ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya yun ang hamon sa bawat sa atin na tayo magpatuloy, lalo mag-alab sa paglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Nandiyan ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay na talagang tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Nawa maranasan nyo, lalo na sa prayer meeting. Alam ko, pagka-prayer meeting, alam ko, siguro marami nakaka-attend sa prayer meeting. Pero pagka sa ibang iglesia yun nawawala. Iilan lang ang nakaka-attend, mga senior citizen. Nawa, dito, hindi lang senior citizen. Marami ang umattend sa prayer meeting. Mahina. Shout amen! Purihin ang Panginoon. Nandun. At patuloy na pinag-aalab ng Panginoon hanggang sa buhay natin sa paglingkod sa Panginoon. Ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa bawat kundi sa bawat ating pinaglilingkuran. Kaya ginagamit ng Panginoon ang kanyang anak sa banal na lupasan. Ibig sabihin, yung indwelling nanirahan sa atin at yung infilling ng banal na Espiritu Santo, lalo tayo nag-aalab na tayo lalong paggamit sa gawain ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nawa tayong lahat ay tingin nyo, ang dami na. Dahil meron na ginamit ng Panginoon sa ganitong gawain. Purihin ang Panginoon at si Reverend Danny nandito upang pangalagaan ang iglesyang ito. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Umpisa lamang yan. Hindi ko naman, alam ko naman walang umattend ng concert kagabi.
At pahiramin muna nyo ang inyong tenga para kayo muna yung makinig sa umaga ito. Ngayon lang naman tayo magkita, kaya medyo talagang may kasiglahan tayo na tayo makinig ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Wala yung mag-song number. Hindi ko alam kung may nakaset na song number saan. Bago. Okay, purihin ng Panginoon. Ngayon ako magbisa na sa salita ng Panginoon. Kaya sinabi ni Reverend Danny, anong topic? Sabi yung bearing fruit of the Spirit. Ano sa mga bunga? Sinabi niya, by the leading of the Holy Spirit. Kaya nandito tayo upang pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. Kung kayo merong banal na kasulatan, buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Juan Kapitulo 15, talating 1 hanggang 8. Ayan. Juan Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 8 at ang sunod ay yung 16. Inahanyan ko ang lahat tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog, kaya doon sa PowerPoint English. Kaya yung wikang Pilipino ay sa langit daw nangyayari. Puri ng Panginoon. Ating pagbubulay-bulay na kayong mga salita. Nakita na ba nyo? Amen. Nandito ang una sa Juan Kapitulo 15, talatang 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kaya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi mapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo mapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y huwalay sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. 7. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at pagkakaloob sa inyo. 8. Na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayan na kayo'y mga alagad ko kayo. Sa 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Dakilan Diyos at mapagpalang tunay na sukdulan na iyong pag-ibig sa amin. Salamat po kami inyong pinaburan at pinagpala. Salamat po sa iyong kagandahan o katapatan sa amin. Kami narito, pinararangalan na yung dakilang pangalan sa iglesyang ito na sumapit sa 67 katapatan at pagmamahal mo sa mga tagapanguna sa bawat isa na ang pangalan po ay mahayag o Panginoon. Salamat po, kayo po ang manguna o Diyos Super Santo sa kabuuan ng gawain. Aming itinatiwala ang lahat ng ito. Ang papuri at parangal ay sa iyo. Sa pangalan po pa ni Jesus, na aming pagligtas ang lahat ay magsabi ng Amen, amen. Bago kayo mga po, sabihin nyo sa inyong katabi, pinagpala ka na ng Panginoon. Amen. Kayo mga po na sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Talagang pinagpala ng Panginoon ang taga San Pedro Bethel Temple na talagang gising na gising upang parangalan ang dakilang pangalan ng Panginoon. A challenge to bear fruit of the Spirit. Sinasabi, ano ba ang hamon ng patuloy na pagiging mabunga? Ang ibig sabihin ng patuloy na pagiging mabunga, mula sa pananaw ng Diyos, maaring maging mabunga sa paningin ng tao, ngunit hindi naman sa paningin ng Diyos. Siyempre, ang gusto natin ay maging mabunga sa paningin ng Diyos at higit sa lahat, ayun ang nais niya sa atin. What is bearing fruit from the man's point of view? Ayan.
Ang pagiging mabunga mula sa pananaw ng tao sa mundo ay maaring consolidate sa three words. Sinasabi sa position o ari-arian. Position without the Prince of Peace, never satisfy. Walang kasiyahan. Parang laging gusto kanya ng mga bagay niya. Position without Lord Jesus, always craving. Labis laging naghahangad. Laging naghahangad. Laging mapa sa kanyang mga bagay. Ano pa? Popularity without Jesus, no contentment. Laging gusto, laging mataas ang kanyang sarili. Hindi mataas ang Panginoon sa kanyang buhay. Kalimitan, nakapokus sa material na bagay. Nakapokus sa material na bagay. Sinusukat ng mundo ang pagiging mabunga. Sa ano? Kung may sariling bahay o nangungupahan, ang bahay o umaliit o malaki. Ayan. Ang bahay ba ay nasa village o ang bahay ay nasa gilid ng ilog o ng tulay? Meron bang sasakyan? Meron ba sasakyan na MB? Mercedes-Benz? O kaya MB, medyo bulok? Meron bang mga sakayan Rolls-Royce o Lamborghini? Ewan ko ano sakayan ng mga taga rito talagang sabi nga, harurot ko magpatakbo. Parang kanyang kalsada. Pero purihin ang Panginoon. Anong perfume? Yung oil-based ba o water-based? O kaya flower-based? Wala namang flower-based. Bearing fruit, from God's point of view, ayon mismo sa Panginoong Jesus, posible na ang santao ay mabunga sa kanyang sariling paningin o sa paningin ng mundo, pero dukha naman sa paningin ng Diyos. Gaya nung sa Lucas 12:21, ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kanyang kayamanan para sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Verse 19, sabi ng mayamang hangal, at sasabihin ko sa iyo, sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na ako, kakain, iinom, at magsasaya. Hindi tayo against sa material at financial blessings. Amen. Huwag nawang ang kapalit ay ang kaluluwa gaya ng lalaking mayamang hangal. Di ba doon sa Marcos 8:36, makamtan mo man ang buong salmitan, pero mapapahamak na iyong kaluluwa. Saan mapunta ang mga bagay na yan? Bearing fruit, from God's point of view, is primarily spiritual. Is primarily spiritual. Ano yan? Pinanghawakan lagi natin ang banal na kasulatan. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na siyang kumikilos sa bawat sa atin. Laging kumikilos sa bawat sa atin. Panghawakan natin na tayo lagi mapuspos ng banal na Espiritu Santo upang lalo tayong magamit sa banal na gawain ng Panginoon. Salamat sa iglesyang ito. Maraming mga workers na ginagamit. Salamat sa inyo. Pinagpala kayo ng Panginoon. Palakpakan ninyo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Yung ating pananampalataya sa ikalawang Korinto 5:7. Sa mundo, to see is to believe. Sa ating mananampalataya, we believe and we will see. Shout amen. We believe and we will see. Nandyan ang paggawa sa ating buhay. Sa ating buhay, pananampalataya. Dito ang una, to abide in Him makes our fruitful bearing perpetual o kaya eternal o lasting forever. Sa English, I am the true vine and my Father is in the husbandman. Every branch in me that beareth not, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Sinasabi dito, God's instinct is that we abide in embracing and deeply embracing in the work to which He had called us. Saan ba tayo tinawag? Yung tayo nakakapit lagi, niyayakap natin lagi yung pangako ng Panginoon sa ating buhay. Bearing fruit signifies spiritual maturity. Yung pagbubunga sa atin ay nagpapakita ng ating spiritual na paglago sa buhay panampalataya, yung katunayan ng panampalataya sa ating ugali, lalo na ang pagpaparangal ay sa ating Panginoon. Sinasabi nga, kung nilulahati natin ang Panginoon,
Nagbibigay ito ng kagalakan at napupulpil ng isang mananampalataya ang tawag sa atin upang tayo patuloy na magbunga. Ito ay nagpapakita rin na tayo ay merong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Yun ang patuloy nating nasahin na patuloy tayong lumago sa buhay pananampalataya. Bawat panahon, na-enjoy natin ang yaman o ang mga bagay na bigay sa atin ng Panginoon. Tayo ay accountable sa bagay na yan. Ano yan? Yung kalakasan. Saan ba ginagamit ating kalakasan? Sa kabataan, gagamitin na ating buhay kapag tayo uugod-ugod na. Lalo mga kabataan na narito, lalo niyong gamitin ang inyong buhay sa paglingkod sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Parang hindi mga kabataan nag-amen. Nandiyan mga kabataan. Parang hindi pa nakaka-attend ng youth camp. Purihin ang Panginoon. Sinasabi nga, kapag ang buhay ng isang mananampalataya ay patuloy na hindi nagbubunga, nararamdaman niya ang disiplina ng Diyos sa kanyang buhay. Gagawa siya o gagamit ng masakit na paraan upang ituwid para siya ay mamunga para maluwalhati ang Panginoon sa kanyang buhay. In pruning, sinasabi ang Diyos ay laging kumikilos upang alisin ang mga nakadistract sa buhay pananampalataya, yung mga sinful elements upang tayo ay lalo lumago sa buhay pananampalataya. Kapag ang buhay ng isang mananampalataya ay nagbubunga, mararanasan pa rin ang pagputol. Dahil may mga bagay na patagong ginagawa. Patagong ginagawa upang maging lalo mabunga para sa kalwalhatian ng Panginoon. Ang mga mananampalataya, hindi yung mga patagong ginagawa. Yang mga bagay na kasalanan, alsin natin yan. Yan ang nakababara, lalong gumawa ang Panginoon sa inyong buhay. Purihin ang Panginoon. Ang tanging paraan sa mga mananampalataya na nagbubunga ay yung laging nakakabit sa life giver. Sino yan? Ang ating Panginoon Jesus. Lagi tayo nakakabit sa ating Panginoon. At tayo dapat masunurin sa kanyang mga utos. Ano ba yung pinagagawa lagi? Yung tayo ay laging mag-share ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa mga nakasalamuhan natin sa araw-araw. Sa kabilang dako, huwag nating pababayaan ang mga pag-attend sa mga church services. Araw ng linggo, prayer meeting, Bible study, fellowship, ang mga bagay na yan ay hindi ka nililimutan, hindi nahadlangan. Lalo na pagkagabi, sa madilim naman. Bakit pagka ang pupuntahan ay mga bagay na ibang gawain, madalas mapuntahan? Alam ko mga taga rito, hindi nahadlangan sa mga pagdalo sa mga prayer meeting. Bible study, lalo na pagkapanambahan kapag araw ng linggo. Sinasabi, di ba may inaanyahan tayo kahit mananampalataya? Sasabihin, pagka inanyahan mo, isang mananampalataya, busy ako eh. Maganda kung busy ka para sa Panginoon. Pero pagka sinabing basta busy, ano ba ibig sabihin ng busy? Being under Satan's yoke. No, nakakalungkot. Na-under ka na pamatok ng kaaway, huwag yun ang maging dahilan. Nawa, tayo ay lagi sumusunod sa gawain ng Panginoon. Busy tayo lagi sa Panginoon at hindi doon sa pagka sinabing, busy ako eh. Ibig sabihin, di ba ang pamatok yung yugo na dito, alipin ka ng kaaway, Satanas, being under Satan's yoke. Yun ang sinasabi kapag ikaw ay busy. Pagka walang kadugtong, busy ako eh. Ay nasa pamatok ka ng kaaway. Next, God expects us to abide in Christ. Verse 5. Sinasabi, abiding in Christ is the secret to produce more fruit for Christ. Yun ang sikreto, yung ating pananatili sa ating Panginoon, yun ang nagdudulot lagi na tayo patuloy na nagbubunga. Abide in Christ, sinasabi, demands worship, meditation on God's Word, prayer, sacrifices, and services. Worship. Maganda. Pag-worship kanina, talagang itinatas ang dakilang pangalan ng Panginoon. Nung minsan nag-song leader ako, sabi, kapag ikaw ba'y nag-song leader, iba ba pagka ikaw nag-song leader, pagka ba kaunti o marami, pareho lang? Sabi ko, oo. Ang ating namang pinaglilingkuran ng ating Panginoon, ang ating audience, ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang audience natin ang Panginoon.
masaya tayong umaawit ng Panginoon. Hindi ang itinatas sa sarili natin. Ang itinatas natin ang dakilang Panginoon na ating sinasamba. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Hallelujah! Sa God's Word, about sa regalo, merong nakasal ang pastor. Si Reverend Danny, madalas magkasal yan. Ngayon, ang hinihintay lagi ang regalo ng lahat. Ang pinakahuli, ang hinihintay na regalo ay yung regalo ng pastor. Ano kaya regalo ng ninong pastor ko? Ninong pa yun, ninong pastor. Ano kaya regalo ng ninong pastor ko? Lahat binuksan na. Yung tagapagbukas ng regalo, binuksan na. Pagdating doon, sa regalo ng pastor, binuksan nung mag-asawa. Pagbukas, ang sabi, pagbukas na ganyan, Bible. Ganun lamang. Bible. Ganun lamang. O sige, okay lang. Sa loob ng isang taon, nakita ang magninong. Ninong Dani, sabi, Ninong! Ay, inaanak, kumusta? Kumusta? Ay, mabuti po, mabuti po. Kung mabuti, nababasa ba niyo ang salita ng Panginoon? Ay, opo, nababasa namin. Ay, kumusta na yung nakaipit doon? Ha? May nakaipit doon, 50K. 6 months lang, di ba? 6 months, posted check na. Ay, lumagpas sa 1 taon. Wala. Sayang. Napabuhayan na nung 50K. Bakit hindi ko nabasa? Panghinayang? Panghinayang. 50K. Magagamit na yon sa pangkabuhayan. Nagulat pa, magninong, nakita sa mall. Ay, ninong, bless food. Ay, salamat, nakita magninong. Pero ganun lang pala. Hindi nabasa. Hindi ba nababasa ang mga love letter ng ating Panginoon? Parang mahina. Amen! Baka may nakaipit yan. Nandyan ang mga pangako ng Panginoon sa inyo. At sa bawat sa atin, nandyan ang kayamanan. Kaya basa-basahin ninyo. Baka pag kami nagpaksal, hindi man hintay natin na mayroong ninong uli, ninong Dani. Baka mayroong nakaipit dyan, hindi lang 50K, baka 1M na. Purihin ng Panginoon. Hamon sa atin na tayo lagi magbasa ng salita ng Diyos. Sa prayer, alam natin ang mga pastor, mga workers, ay gumagamit hindi lamang 1.5 to 2 hours. Alam ko si Reverend Danny, hindi lang 2 hours, sa laki ng iglesyang ito, higit kumulang, higit na 2 hours. Maraming idinudulog yan sa paanan ng Panginoon. Suportahan lagi natin ating mga pastor. Hallelujah! Suportahan lagi natin ang ating mga pastor. Hallelujah! Para mahina ang palakpak. Hindi yan sa kandidato, sa Panginoon! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kahangahang ang Panginoon kung gumawa sa ating buhay. Hallelujah! Sacrifice and services. Sa pagdalaw, alam ko niya man nagagampanan nyo. Kapag kayo nagdadalaw, salamat sa mga committees, sa visitation committees dito. Yung mga ushers, nakukuha nyo kung saan ang address o kaya cellphone. Huwag lang cellphone, kundi address. Kapag nag-take 2 na hindi naka-attend, sa pang-3, dadalawin ko yan. Kaya purihin ang Panginoon. Nagugulat na lamang. At alam ko, mga busy ang mga workers dito. Hallelujah! Mga busy ang mga workers dito. Kita mo maraming outstation, outreaches na talagang kahanga ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Sinasabi, how can I stay to bear more fruit? Looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Focus. Nakapokus lagi, the source and our life. Hindi tayo nakapokus sa problema. Nakapokus tayo sa ating Panginoon. Ano mga problema dumating sa atin, kayang-kayang tugunin ang ating Panginoon mga bagay na yan. Hallelujah! Ganyan kahanganga ang Panginoon sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. He is our source of life and existence. We are His means of producing more fruit in the barangay and other barangays. Nararating nyo, yung mga barangay dito, sa kalapit dito, naranasan ko yung makasama kong tatay. Narating ko yan sa Tingloy. Alam ko pagka madaling araw, ayos na dyan eh. Pagka madaling araw, maaga pa kami, parang Mamalakaya eh. Napupunta kami, Mamalakaya, pero hindi sa dagat, sa bundok. Ano, ayos na dyan. Nagkaroon ng gawain dito sa Mabini.
Napuntahan namin dyan din at nagpapasalamat pagka dumadalaw kami, tangkas-tangkas, merong ibibigay sa amin pag uwi, yung tabayag, yung upo, yung manok na buhay, itlog, ang mga bagay na yan. Pag uwi, alam niyo ang ginagawa ng tatay, kanyang in-estimate at binibigyan niya ng tithes ang bagay niya. Kahit maliit na halaga, ginagawa na ng tithes yan. Kaya lalong, mga bagay, kahit maliit na bagay, nagtatights yan sa mga bagay na kanyang ginagawa. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang inaantok ay magsabi ng amen. Oh, salamat. Kayo hindi agad ginising ng inyong mga mama. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi kayo umattend ng concert. Alam ko ay nasa gaway ng Panginoon. The way in which we bear fruit. Hindi ko na masahin sa sinasabi. Ang sangang may pinakamatabang bunga at puno at walang bara doon ang siyang nananatiling mabuti sa puno at ito rin ang nagkakaroon ng bunga. Yung bara, tingnan nyo pagka yung steel, yung tubo. Ayos na ayos yung tubo, pero bakit hindi makadaloy yung tubig doon? May bara doon sa loob na tubo. Pero plastic, hindi yan kinakapitan ng rust, yung kalawang. Yung kalawang na yun ang bumabara, lalo hindi makadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Totally surrender ang ating buhay sa ating Panginoon upang lalo makagawa ang Panginoon sa ating buhay. Shout amen! Hallelujah! Kung tayo patuloy na mamalagi sa ating Panginoong Yesus at namumunga, lagi tayong inaanyahan ng Diyos na higit pang lumalim sa ating pamamalagi sa Kanya. Kailangan nating magpalawig ang panahon ng ating pagniig sa ating Panginoon at talagang may nakalaang oras para sa Panginoon at pagpapahalaga sa Kanyang presensya. Alam ko naman, hindi nyo nalilimutan, kahit kayo busy-busy sa mga gawain, alam ko kayo mayroong family devotion. Shout amen. Parang walang family devotion? Nalimutan ninyo? The family that prays together, stays together. Yan ang hindi namin nakakalimutan. Yung mga anak namin, nung sila yung mga papunta elementary, hanggang high school, hanggang college, maraming dahilan, maraming assignments, maraming projects. O sige, magkakaisa tayo. Gawin natin, kahit tayo nakapanambana, gawin natin araw ng linggo ng gabi. May dahilan pa ba? Magkaroon ng family devotion? Nandun. Pag sa family devotion, may mga prayer request yan. Doon may lalahad ng bawat pamilya yung kanilang mga hinaing. Maging problema sa school, problema sa love life. Ay, nandoon, may pagpatuloy. Malagong gawain, busy kayo sa labas, maganda yung sa tahanan muna. Shout amen. The family that prays together, stays together. Yung aming pamilya, kahit sila may pamilya niya, kami lang dalawa, na ipagpapatuloy namin ang aming family devotion. Hindi namin nakakalimutan yan. Nagpapatuloy. Yan ang maganda. Huwag niyong kalilimutan. Ang mga anak, aalis sa inyo, pero yung mag-asawa, nananatili sa inyo. Nananatili kayo. Nagpapatuloy ang gawain. Inaanyan ang makagagawa ng bagay niyan na mayroong family devotion, magagawa ninyo sa gawain ng Panginoon. Shout amen. Magagawa nyo ang family devotion sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Gagawa at gagawa ang Panginoon sa inyong buhay. Basic tayo sa ministry, pero yung ating family devotion ay lagi nating unahin, ang ating sambahayan. Hallelujah. Reverend Danny, alam ko na ipagpapatuloy, kahit yung mga anak nyo, alam ko na ipagpapatuloy ang gawain. Iyan ang hamon lagi, na magkaroon ng family devotion sa tahanan. Hallelujah. Ito ang maging aim natin for the rest of our life, na tuklasin lalong malalim na karanasan. Ito yung pananatili sa ating Panginoong Yesus at yung sekreto to bear much fruit. Laging paglalaan ang bawat bagay na siyang maglalayo sa maalab na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang daily routine with prayerful meditation upang lalong lumalim, mag-sink-in at mag-abide sa kanyang mga salita. Ang love natin sa salita ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsakripisyo. Ang ilan sa gawaing pambahay, lalo na paggawaing pambahay,
iniiwan mo na ang tambaking labahin, tambak na plantsahin. Inuuna muna ang gawain ng Panginoon. Parang wala nag-game pa. Amen, amen. Iniiwan mo niya maraming gawain sa tahanan. Ang unahin natin ay ang ating Panginoon. Pag sumikapan mo nating hanapin ang kanyang karan at ang kanyang butihan, at ang lahat ng bagay ay daragdag sa atin. Hindi haplang kung magbigay 100% ipinakakalob sa atin ng Panginoon. Ganyan kabuti ng ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pang-opisina. Sa pang-opisina naman, may mga manager dito, supervisor. Alam ko kayo mayroong kapangyarihan na laging magpaalam doon sa inyong pinamataas. Yun ang ginagawa ko. Ang na-share ko, kung ang ginawa ko yung ako ay nagtatrabaho pa. Kapag ako ina-assign, ang huling ma-assign doon sa malapit doon sa bahay namin, sa Novaliches, sabi ko, tatawag muna ako kay partner. Partner, hindi mo na uwi, diretso ako sa Bible study. Lalo na kapag maulan, dala ko ang jacket, dala ko ang helmet, dala ko ang flashlight, dala ko ang bota. Kasi yung dadaanan ko parang daanan ng baka eh. Nung dating hindi pa napagsesementuhan. Dala ko yan. Pero pagka ako nababasa ng ulan, may agad akong dalang pamalit na damit. Sa Panginoon, nawaya akong pagpapagalit ito magkaroon ng bunga. Nandun, isang iglesia sa tulong ng Panginoon, yung Gulod Bethel Temple. Yan ang ginagawa dito. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang ginagawa dito sa San Pedro Bethel Temple na maraming mga outreaches. Kayo ang gagamitin. Sino pa? Nakaturo sa inyo, kayo ang gagamitin. Hindi kayo magtuturo. Nakalaan kayo lagi na paggamit sa gawain ng Panginoon. Nandun, pagsasakripisyo sa gawain ng Panginoon. Talagang, ang bagay na ginagawa natin ay nakikita ng Panginoon. Kahit maliit na bagay yan, kung ito ginagawa ng buong puso natin sa Panginoon, ang Panginoon ang patuloy na nagpapala sa atin. Hallelujah! To abide in Him makes our prayers effectual or effective. Ang connection natin sa Panginoong Hesus at sa Kanyang mga salita ay gayon din garantiya na isang mabungang panalangin at buhay natin. Sinasabi nga, ang police officer cannot arrest someone in the name of the law when the government legitimately wants the person to be arrested. Naalala ko yung tayo nag-uusap, Reverend Danny, yung on-hand deliverance, yung sa nananalangin, na talagang kapag tayo nananalangin, di ba, hindi mo natin pananalangin, kailangan nating patanggapin muna sa Panginoon yung kilalanin kung sino ang magpapagaling. Kung sino ang magpapagaling bago natin ipag-pray yung may karamdamang yon. Ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon in Jesus' name. In Jesus' name. Nandyan, kayo nung mismo ay gagamitin sapagkat tayo ay mayroong power authority na gamitin ang pangalan ng Panginoon. Yun nga police officer, ginagamit. Tayo pa na kanyang mga anak ay tayo gagamitin upang gamitin natin ang pangalan ng Panginoon. Shout amen. Amen. Gagamitin nyo yan. At kayo gagamitin isang sundalo na talagang humahayo kahit na saan tayo italaga. Gaya ng italaga ni Reverend Danny. Yan ang mga bagay na ginagawa. Naalala ko na sinasabi, in the name of Jesus. Noong gaaral pa, ang isang thesis ay yung ikaw ay mananalangin na ang ipananalangin mo yung may terminal illness na. Hindi ipananalangin mo ay yung masakit ang ngipin o masakit ang ulo. Ang ipinanalangin mo ay yung may taning na. Talagang nahamon sa bagay na yan. Pero ginagamit ang pangalan ng Panginoon Hesus upang sila'y gumaling. In Jesus' name. Naalala ko ibang denomination, isang miyembro ay nag-anyaya, Pastor, inyo namang dalawin ng aming pastor, hindi na makahayo eh, inyong dalawin. Okay. Paglapit ko, Pastor, kumusta na? Ay, di, siyempre, amen, hindi makasagot. Nabasa mo na ba yung pangako ng Panginoon sa unang Pedro 2:24, sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay, tayo pinagaling na. Hindi siya masagot. Naalala mo ba ang pangako ng Panginoon sa atin? Maging sa bawat sa atin. Sa kanyang mga latay, sa kanyang mga sugat, tayo pinagaling na. Shout amen. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Yun ang napag-usapan namin ni Reverend Danny, yung na-share niya ay yung handbook on deliverance. Natandaan mo? Yan.
nandun ang kangangambang isa pang Panginoon ng Panginoon. Nung ako'y naka-duty, panggabi, naalala ko mga bagay na yan. Yung security guard ng PLDT, may baril yan, may flashlight. Ako'y magro-robing din ng gabi, kasalubong ko sa hagdanan, second floor yun eh. Talagang nagmamadaling bumaba. O bakit ka nagmamadaling bumaba? Kasi po, doon sa taas mayroong, sabi, shh. Samahan mo ako, tingnan natin. Kayo na lang po. Ay, ikaw may baril. Bakit hindi mo samahan? Bakit hindi mo samahan? Punta tayo, tingnan natin. Ako'y nagpunta, basta alam kong kasama ko ang Panginoon. Ako'y nagpunta doon sa compartment ng, tinignan ko, bawat compartment. Wala naman. Talaga may baril na. Kapag tayo nakaugnay sa Panginoon, mga kahangang bagay ang ipararana sa atin ng Panginoon. Shout amen. Ikaw na mananampalataya, gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah! Unang-una sa iyong sambahayan. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Ang prayer ay naglalapit o lumalapit ang marami sa ating Panginoon. Nagdadala ng biyaya at kahabagan, kapayapaan sa ating buhay. Payapa tayo. Alam natin, mayroon Diyos tayong sinasampalantayanan. Nagdadala sa atin ng kagalingan. Kaya nga, sinasabi ko, kagalingan. Sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay, tayo pinagaling na. Nandoon, panghawakan natin, hindi tayo nakapokus doon sa sakit, tayo nakapokus doon sa ginawa ng ating Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang ating tingnan. At kahangangang bagay ang maranasan mo sa iyong buhay. Hallelujah! Kahangangang bagay lagi ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Napapatatag ang ating buhay espiritual. Yung kahalagahan natin ng ating consistent prayer sa panahon ng pagsubok, sa panahon gaya nito, napanalangin pa ba kayo? Ang nauna nyo, pag-alaalay. Amen ba? Huwag naman pag-alala. Alam nyo, kapag ang nanguna sa inyo ay pag-alala, anxiety, advance payment for tomorrow's loan. Bakit? Advance payment. May bayad na nag-aalala ka, hindi ka makatulog. Nagsisimula yan sa mga cancer, ulcer. Yan ang mga bagay. Nag-uumpisa yan, hindi ka makatulog. Kung anong iniisip mo, hindi ka makatulog. Yan ang anxiety. Advance payment for tomorrow's loan. May nakaano agad sa iyo na sakit. Kaya, panatag tayo na lumapit sa ating Panginoon. Awit 23. Ang Panginoon ay pastol, hindi ka magkukulang sa anumang bagay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kapag na-memorize mo yan, ang 1-6 na yan, talagang kahangangang bagay ang maranasan mo sa inyong buhay. Kahit nga isang verse na yun, hindi mo alaalay. Pagka ikaw may problema na maalala ang mga manampalatayaan. Yung mga bagay na yan ay pinaalala sa atin ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Sinasabi nga, ang worry ay sagabal sa mabungang pamuhay. Ito'y nagdudulot ng sakit at tiyak na banta sa buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang lahat ng narito taga San Pedro Better Temple ay malulusog, malalakas sa buhay pananampalataya. Hallelujah! Kayo'y kapuso, kapamilya, kabiyaya, kapananampalataya na itinataas ang dakilang pangalan ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Sinasabi nga, ang patuloy na iniingatan ang salita niyo sa ating puso at isipan, hindi lumalabas sa bibig natin ang mga negatibong bagay. Hindi lumalabas ang negatibong bagay sa ating mga dilang ito, sa ating bibig. Kapag ang financial ay bumagsak, walang pag-asang mabalik ang amount na ito. Huwag tayong magbagay na maggayon. Mga negative na bagay. Kapag ang health at lakas ay unti-unting humina, negative din yun. Parang wala kang panampalataya sa ating Panginoon. Huwag gawing ang prayer ay laging emergency. Di ba kung minsan, laging emergency, Panginoon, ako sa ganitong kalagayan. Ay bakit hindi ka manalangin lagi sa araw? Panginoon, nandito po ako. Hindi yung para kang reporter, Panginoon, ganito ang kalagayan ko ngayon. Lumapit ka sa Panginoon, nandito po ako. Minamahal ko po kayo. Nagpapakmo ba? Nandoon. Inyo bang ginagamit yung sambahay na kayo lumuhod sa harapan ng Panginoon? Ang inyo bang tuhod ay ginagamit sa pagluhod sa harapan ng Panginoon? Hamon lagi sa bawat sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Doon sa Kawikaan 18,
20:21. Ano mang sabihin ng tao'y kanyang pananagutan, ayon sa salita niya ay gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay, may kinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ay di sabihin natin, speak life, speak blessing. Hindi yung mga negative na bagay ang lalabas dito sa bibig na ito. Ang bibig na ito ay ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi natin ito ginagamit sa mga bagay na mabilis pa sa alas 4, yung marites. Yung kalimitan sa pagka sinabi ng kaibigan, atin-atin lang ito ha, best friend. Tayo lamang ito ha, sa atin lamang dalawa. Pero best friend, may pala pang best friend. Nakahalo-halo na, lumipat na sa ibang bagay. Ang ihayag natin ay ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Laging ang pagligtas ng Panginoon ang laging ihayag natin. Purihin ang Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah! Bear fruit for the glory of God. Ang pinakamahalagang layunin ng tao doon sa verse 8 ay ang pinakamahalagang layunin ng ministeryo ay parangalan ang Diyos at mulugod siya sa atin magpakailanman. Ang pananatili ay nagbubunga ng patuloy na pananahang ito. Tagumpay sa panalangin, naranasan natin, tagumpay sa panalangin, at lubos na kagalakan sa paglingkod sa ating Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah! Umaawit tayo talaga. Purihin ang Panginoon. Kahit senior citizen na, nakalundag pa. Hallelujah. Maraming senior citizen na dito. Purihin ang Panginoon. Nakakalundag pa dahil sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Sinasabi, sa ganon ang kalwalatian at ang buhay ng Panginoon Jesus ay tinaya sa patuloy na pagbunga sa ating ministeryo. Kaya, every believer is called into ministry. Anong motto? Every Christian, a witness. Bawat Kristiyano, ikaw ay saksi. Sabihin mo ang kabutihan ng Panginoon. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay? Hindi mo na sasabihin yung hindi ginawa sa iyo. Yung ginawa sa iyong buhay ng Panginoon, yun ang ihayag mo. Hindi yung inihayag ng kapitbahay. Yung inihayag ng Panginoon sa buhay mo, yun ang ihayag mo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Chosen to bear fruit. Chosen to bear fruit. Sa John 15:16. Ano yung sinasabing pamumunga? Nang likain ng tao, pinagpala ng Diyos at inuutos sa tao na maging mabunga at magpakarami. Ang nais ng Diyos sa mga mananampalataya ay maging mabunga at may resulta sa buhay. Kaya binigyan ang tao ng trabaho at ang trabaho ay hindi hadlang sa paglingkod sa Panginoon. Yung bang inyong trabaho ay hadlang sa paglingkod sa Panginoon, huwag nawang mangyari. Huwag na mangyari. Ito'y naranasan ko rin. Ang sabi, siyempre pagka-araw ng linggo, malaki ang rate ng pagka-araw ng linggo kapag ikaw ay duty. Doble, higit pa sa doble, lalo pagka malaking company. Ang nasaan ko, thank you, Pinsan. Yung maranasan ko yan, ang sabi, minemuhan ako, memorandum letter, dumuti ka ng araw ng linggo. Hindi po ako makaduty kasi may tungkulin ako sa church. May tungkulin po ako sa church. Ginawa na ako ng memo. Okay. Yung memong yon, sinagot ko rin ang memong yon na may kasamang panalangin at ipinalangin ko yung gumawa ng memong yon. Hallelujah. Pagkatapos, bumalik. O sige, ang duty mo, ay araw ng linggo, ang duty mo alas 3 ng hapon, labas ka ng alas 7 ng umaga ng linggo. Purihin ang Panginoon. Nadoble pa ang rate ng panggabi at nakapagserba sa ating Panginoon. Hindi nahadlangan ang ating paglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Nakapag-song leader pa. Diretso ako sa gawain. Nandoon. Hindi nahadlangan ang ating paglingkod sa Panginoon. Ano ba nahadlang sa paglingkod natin sa Panginoon? Yung kayo nabibigatan. Mayroon sinasabi nga, bakit hindi ka nakadalo? Makasakit po ang ngipin. Ano ba yung nilalakad mo, ngipin? Umakat ka. At pagpunta mo sa church, doon ka hihipuin ng Panginoon para ikaw gamitin ng Panginoon. Malakas pa tayo na tayo gamitin sa paglingkod sa Panginoon. Pagka gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Huwag nawang maging dahil lalo na tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah.
If you are fruit-bearing, you love people and win people for Christ. Pagpaparangal sa Diyos, samahan ng care sa kapwa. Ang care sa kapwa, dadagdagan ng iyong pagmamahal. Yaon ang qualities na lumalago at hitik sa bunga. The most winning and powerful witnessing we can give is the reality of love. Yung tunay mong pag-ibig sa iyong kapwa. Yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Sabi niyo na katabi, yung pag-ibig mo sa iyong katabi. Sa iyong katabi na lang. Pag-ibig mo sa iyong katabi. Go, ano kamahal. Purihin ng Panginoon. Yung care, yan, ganyan, care na yan, stands for, care, sinasabi, stands for contact. Salamat, at alam ko may visitation and committees dito sa iglesia. Kapag sabi ko nga, kapag nag-take two, na hindi umattend, pangatlong linggo, dalaw yan. Alam ko masipag ang mga visitation committees sa iglesyang ito. O walang visitation committee sa iglesyang ito? Yung visitation committees ay busy lagi na magdalaw sa mga nailipin pa ng kasalanan. Wala rin. Busy tayo. Lagi, kaya nga sabi ko, pag nag-take three, dalaw ko na yan. At maganda sa mga ushers, kinukuha yung contact number at lalo na yung address. Pagka cellphone number lamang, i-delete na yan. O kung may address, pupuntahan mo sa bahay. Yun ang talagang may pagmamalasakit ka at may contact sa kaluluwang yon na nangangailangan ng kalinga ng mga membro ng San Pedro Bethel Temple. Shout amen. Purihin ang Panginoon. Sabi nga na isang member na sinasabi, Pastor, pagka kayo dumadalaw, nagpe-pray pa, nagbibigay pa kayo. Bakit yung aming leader, pagka dumalaw, may amount pa na sinasabi para sila ibigyan? Ano pagkakaiba? Sila hindi na nalangin. Tayo, pagka dumalaw, may pray pa, may bigay pa. Yun ang maganda. Sa mga humahayo, purihin ang ating Panginoon. Alam ko, nagagawa ni Reverend Danny, ang mga bagay niyan, yung mga bagay na ginagawa sa iglesia at lalong lumalago ang gawain ng Panginoon. Sinasabi, yung isa, assist, tumutulong. Alam ko, may malasakit tayo sa ating mga kapwa, manampalataya dito, maging doon sa mga outreaches, sa mga maraming outreaches dito sa iglesyang ito. Lalo tayo nagpapatuloy at tayo lalong gagamitin, lalo tayong pinag-aalab. Yung isang kaluluwa lamang na tumanggap sa Panginoon, libu-libong ngayon nagsasaya sa kaharian ng langit. Kaya mapalad ka na ikaw ginagamit ng mapag-akay ng kaluluwa, lalo na sa iyong sambayan, kinabibilangan. Relate, nagmamalasakit lagi. Kaya sinasabi ko, nagmamalasakit, dadalaw ka, kung hindi makapunta, may dala ka pa, may sakit, binibigyan mo ng kailangan niya at ipinagpe-pray. Kaya nga, yung isang nadalaw ko na stroke, ang sabi, Pastor, salamat. Sabi, ano naman kayo, pagpaiyak kayo sa akin. Siyempre, pinagpe-pray ko. Yung huling nadalaw, na-stroke. Ngayon, nung uli kong nakakatayo na, hindi ko na isinasakay sa wheelchair. Ngayon, makita ko, bakit yan ang iyong ginagawa? Nagyoyosi. Sabi ko, alsin mo yan. Papalitan ko yan ng isang balot na kindi. Yung angoy dumalaw, binigyan ko ng isang balot na kindi. At nung kami magpe-pray ulit, merong ibinato doon sa pinto. Kala kong anong ibinato? Ang ibinato niya, lighter. Itinapon ng lighter. Purihin ang Panginoon. Na bago sa tulong ng ating Panginoon. Yun ang mga ginagawa, karanasan natin sa ating paghayo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Gusto ng Diyos na tayo patuloy magbunga ng mga bagong mananampalatayang Kristiyano. Sabi nga, it's one rich one. It's one rich one. Alam ko, marami na kayo na bahayagan na yung salita. Isang kaluluwa na yung maakay, lalo na sa yung sambahayan na maakay mo sa gawain ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Kaya nga yung sinasabing acronym ng team, together, everyone accomplish more. Bawat isa na tayo nagkakaisa, marami tayong magagawa. Kahit maliit na bata, marami ang magagawa niyan sa gawain ng Panginoon. Alam ko ang altar na ito. Nung ako'y nanalangin talagang maraming luha na talagang ang Panginoon gumawa ng kahangang bagay. Nung may pagpatuloy ang gawain ng panalanginan, yung Bible study. Nakita ko talaga sa pagluhod sa harapan ng Panginoon, may mga kahangang bagay ang lalo nating maranasan sa gawain ng Panginoon.
Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo? Ito ang pinakadakilang layunin kung bakit naparito ang Panginoong Hesus. What is the wisest thing to do? Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Sa King James Version, sa Tagalog, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humikayat ng mga kaluluwa. Siya na nanghikayat ng kaluluwa ay marunong. Ilan na ba ang kaluluwa inyo na akay sa harapan ng Panginoon? Ilan na ba ang kaluluwa ang inyong iluhod? Hindi lamang nandyan, kundi inyong ipinanalangin lagi sa araw-araw upang sila'y magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang pinakadakilang gawain ng lahat ay ang akayin ang mga tao sa kaligtasan. Bawat isa sa atin, kayo mga nakaupo dyan o nakatayo, ay may pananagutan sa Diyos. Hanggang binibigyan tayo ng lakas ng Diyos, gumawa tayo ng may tapat na puso at patuloy na namumunga. Yan sinasabi, patuloy na mamunga. Di ka naman sinabi na tayo magretiro sa paglingkod sa Diyos, ang magpadala na lamang sa Agos patungo sa buhay na walang gan. Sabi ng awit 92, talatang 14, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa para sa mga may kakayanan pa. Ang katawan, para sa humayo, magpatuloy sa dakilang paglingkod sa Panginoon. May kaya pa, kahit mga senior citizen, nakakahayo pa sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, sa mga hindi na kaya makapunta saan man, magiging aktibo rin kayo sa prayer. Naalaala ko yung mga magulang natin na meron silang schedule ng panalanginan dito. Naalala ba natin? Maraming ginugo nilang luha upang maraming kaluluwa ang maadala sa paanan ng Panginoon. A prayer, a holy occupation with faith and power. Kangangang bagay ang maranasan natin kung tayo lagi naglalaan ng panahon para sa Panginoon. Kaya nga hindi lamang mga pastor, Reverend Danny, kanyang mga pastor nandito, hindi lang naglalaan ng dalawa, mahigit pa, sapagkat malaking iglesyang ito na lagi iniluluhod sa harapan ng Panginoon. Kasama lagi ang matatapat ng mga diakono, workers at members ng iglesia na narito na sumusuporta sa gawain ng paglingkod sa ating Panginoon. Walang amen. Amen. Sabi ko sumusuporta ang mga matapat na mga diakono, workers at members ng iglesia na lagi sumusuporta sa ating mga pastor. Magsabi ng amen. Amen. Yun ang hinawakan natin, na tayo lagi nakasuporta sa gawain ng Panginoon. Habang may panahon pa, gamitin natin ang ating buhay sa paglingkod sa ating Panginoon. Sinasabi nga, tiyakin sa ating paglingkod ay hindi mapipigilan sa ating paumunga. Ano ba ang maiiwang legacy o pamana na hindi natatak sa bato o gawan mo ng monumento, kundi ito ay lagi matatak sa puso, damdamin at isipan ng iyong mga susunod na mga henerasyon. Ulitin ko, ano ang maiiwang legacy o pamana na hindi natatak sa bato o gumawa ka ng monumento, kundi natatak sa puso, damdamin at isipan ng mga susunod na henerasyon? Sino yan? Tayo na sumusunod na tapat na lingkod sa ating Panginoon. Kaya ang tunay na halaga ng isang kaluluwa ay higit pa sa kayamanan ng mundo. To do the wisest thing is all winning. Ito ay expression ng pag-ibig na namumunga, na hanapin ang mga nailipin pa ng kasalanan, na bibihag pa ng bisyo, or love for the lost. Sabi nga, each one, rich one. Gawin natin ang mga bagay nito. Ito ang pinakatibok ng puso ng Diyos. Ito ang pinakatibok ng puso ng Diyos, the heartbeat of God, na akayin ang mga nailipin pa ng kasalanan at nabibihag pa ng bisyo. Ang Panginoon ang magpala sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nawa ang salitang ito ay laging mag-iwan sa atin na isang tunay na ang pagpaparangal ay sa ating Diyos na nagmahal ng lubusan. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat sa inyo, Pastor Ver, kalinaw, sa may